Starring Entertainment. What is the concept behind this series? Why was Sins of the Father chosen as its title? Well, Sins of the Father, no? From what we've seen, the story revolves around yung mga bagay or yung mga decisions or yung past ni Gerald, which starts from Mike Trinidad, and how yung mga ginawa ni Mike affects si Samuel, even though, alam mo yun, hindi na sila together. So it's somehow a person's journey to correct the sins of the past, the sins of the father, and how he can change his today and also the future of his family. Actually, yun nga yung question dun eh. Can you actually change, di ba, the sins of the father or hindi? Di ba? Parang may ganung po. Mapapaisip ka rin kung kaya ba eh, di ba? I mean, yun yung biggest question doon. And yun yung mapapanood nyo dito sa show na to. Like I said kanina, patikim pa lang to. Hindi natin alam kung anong mangyayari pa sa journey ni Samuel and even the other characters. Right. Kung maayos pa niya yung pangalan niya na Trinidad, masasolve ba niya yung crypto wallet. Right. So, ang dami pang dapat abangan. Carlton, your second question? Yes. For the next question would be Gerald Anderson. Pwede rin ibang cast na rin sumagot. It's for question for all. Ano yung pinaka-gusto nilang matutunan ng audience about this series? Okay, so partly kanina nasabi na to, no? Baka meron lang iba kayong gustong idagdag from our Si Seth. Seth. Ako po, ang gusto ko... Pinolunteer na ni Hindi, ako talaga sa ano na tayo, makatotohanan na lang. Bawasan ng pagkahilig sa easy money. Yes. Pagkahilig sa instant money. So yun, bilang sa Gen Z po, napapansin ko na marami na rin nahihikayat sa malaking panalo, konting taya, magaganyan, magganito. So, maliit na pasok ng pera sa investment, malaki ang balik. So, parang imposible naman na ganun sa mundong to na hindi sana lahat ng tao nagganon na lang. Di ba? So, mag-ingat lang po sa ganun, bawasan at mas maging matalino po. Good one, Seth. JC, Kuya Pip, meron kayong gustong idagdag? Oo nga, may ano eh. Isang press con. I know eh. Store pa yan. JC, go ahead. Kasi nakikinig lang kami sa mga sinasabi niyo dahil binabalak namin ni JC na kami na yung mangi-scam talaga. Parang mas mabilis kumita. Pinagpaplanuhan na nila. Parang mas madaling kumita pagka kami yung manlolo. Kaysa kami yung maloko. JC, what do you think will the audience learn? You want the audience to learn? Yes, first and foremost, lahat dapat matuto mag-research about it and kailangan, kasi napaka-vague pag sinabing, kailangan mag-ingat kayo sa pag-invest. Pero ano ba yung pag-iingatan mo sa pag-invest? Like, halimbawa kung nasa bangko ka ba o mga nasa insurance ba, like, paano mo matututunan, aralin kung ano yung mga nandun. So we have financial experts naman, and for sure yung mga family members natin, meron tayong kahit isa dyan na marunong sa finance, na matutulungan tayo pagdating sa pag-invest. And alam mo, yun lang yung masasabi ko, if it's too good to be true, hindi talaga. Right. Hindi pwede. Right. Hindi totoo. There's no such thing as like 10% yield. Parang ganon. Kikita ka 5% yield, parang 50 times larger ka sa bangko. Parang, di ba, ang hirap paniwalaan. Lalo na if your money is hard-earned and talagang pinagtrabuhan mo, binigay mo yung buong buhay mo sa trabaho mo, tapos alam mo yun, mapupunta lang sa ganon klaseng investment. Di ba? Right. So, alam mo, kailangan talaga aralin. Yun siguro yung, I think, kulang sa generation natin ngayon, like yung the lack of information, and then kung paano natin matuturuan yung karamihan na matuto sa ganitong klaseng mga usapan. Right. May mga legit investments kasi naman talaga. MJ, sabihin ko lang, correct. Nagbibiro lang ako, baka mag-isip din kayo gumawa ng ganung scam. Wag. Dahil kakapahamak nyo lang talaga yun. That's true. Mapapahamak kayo pagka gano'n.
That's true. As I was saying, may mga legit naman talaga na investments. It's just that, sana, I have a feeling this series will help our viewers decipher ano ba dito yung totoo at ano dito yung fake at scam lang. So I think that's a good one. Carl Jun, maraming salamat for your question. The next set of questions will come from Reggie Bonoan. Reggie is here from Bandera. First question is for Gerald Anderson. 3 taon po ang nakalipas bago ka ulit mapanood sa serye. Ito ba ang gusto ninyo o may mga offers na hindi nyo bet gawin? And since tungkol sa scam ang kwento, nakaranas ka na ba ng pa-scam o sa family mo at malalapit na kaibigan? And ano ang mga hakbang na ginawa nyo sa mga nang-scam? So, it's a 3-part question. Let's start first with, ito ba yung gusto mo? Is this the project that you really wanted or was there another offer? May mga ibang offers, of course. 3 years yun. But there's another show before this was, Nobody. Medyo pinalitan na po namin yun. Nagkaroon kami ng mga delays, but those delays were blessings. Nakapagbuo kami ng ganitong cast. Gumanda pala yung istorya. Added great directors. So, parang there's always a silver lining kapag medyo nadidelay po yung mga blessings natin. There's always something better for us. So, ang key lang doon is to be patient, and you ask me if this is what I want. This is what I want. The other part is, meron ka bang family members or malalapit na kaibigan na na-scam at ano yung mga steps na ginawa ninyo? May mga kilala ako, may mga friends ako, may mga family members din ako na na-scam, and sometimes kaya prevention is the best eh. Kasi minsan kapag na-scam ka, hindi mo na makita yung tao na nag-scam sa'yo. Magaling sila sa ganun, as you see, di ba? Yeah, nakita pa rin nyo kanina, hindi nyo basta-basta makahabol yung mga yun. So, again, going back to the show, yun yung prevention. Watch the show, marami kayo makita ng red flags. And if it's too good to be true, hindi po totoo yan. Walang easy money. Lalo na po sa panahon ngayon. Believe me, pag uwi ko sa taping, galing taping, sinasabi, wow, ang hirap kumita talaga. At walang madaling pera. You have to work hard for your money. And you have to work hard to keep your money. Thanks, Jay. Ang next question ni Reggie is for Shaina. Shaina, sa pagkakatanda namin ay first time mong gumanap na abogada. Paano mo ito pinaghandaan? Nag-sit-in ka ba sa mga hearings? Well, kanina rin sinasabi ko dun sa red carpet na kapag tinatanong ako kung mayroon pa ba akong role na hindi nagawa, wala na akong masabi kasi parang feeling ko nagawa ko na lahat. But then, when this show was pitched to me, I realized na meron pa pala akong hindi nagawa, which is being a lawyer, portraying being a lawyer. Nakaka-excite kasi bago siya for me. And also, it's my reunion project with Jay and with most of them. But also, it's my first time working with Direk Pijoy, but sa mga hindi po nakakaalam, Direk FM was my director in Marinela when I was 7, 8. So, sorry po, hindi na po ako magsisinungaling pagdating sa edad, no, Direk? Hindi po, kasi yung mga nagmarika sa akin na mga shows, which was Marinela, when I was a very young girl, and then Lobo, when I was 18, which was a very mature role na for me. And now at 35, I get to work with him again. So, I said yes to the show because of the fact din na makaka-collaborate ko siya ulit. At syempre, marami nang nagbago sa amin. Nagbago na ako bilang tao, siya rin. So, it's really nice to collaborate now. Ngayon, masasabi ko bago lahat for me.